Kabanata 146. Pagbabayad ng buong halaga sa cash. Sa likod ko. Anong nangyayari sa likod ko? Si Manager Luther ay nasa state of shock pa rin. Noon, si Lina Jolliard at ang iba pang mga tindero ay nakakatakot na naglakad sa likod ni Manager Luther. Presidente. Pagbati, Presidente. Biglang narinig ni Manager Luther na inuulit ng mga tao ang salita sa likod niya. Nanginginig siya at nagmamadaling tumalikod. Agad namang nawala ang palihim na tingin sa mukha niya. Sa halip, si Manager Luther ay nagniningning. Prezi. Sampal. Bago pa man matapos sabihin ni Manager Luther ang salita, sinampal na siya ni Donald Lewis sa mukha. Biglang tumahimik ang buong kwarto. Nanlaki ang mata ni Manager Luther sa takot habang nakatingin kay Donald. Presidente. Todd. Sa pagkakataong ito, sinipan ni Donald si Manager Luther. Ramdam ni Donald na tumataas ang temperatura ng kanyang katawan. Si Manager Luther ay bumulwak ng dugo sa kanyang bibig. President, ako. Ano bang nagawa kong mali? Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Tanong ni Donald. Ito si Kuya Tir. Nakuha ng pamilyang Lewis ang lahat ng mayroon ito ngayon, lahat salamat kay Kuya Tir. Sino ka ba para maliitin si Kuya Tir? May death wish ka ba? Sa sandaling iyon, blanko ang isip ni Manager Luther. Ito ba si Brother Tir ang parehong kapatid na Tir na tumulong sa pamilya Lewis na talunin ang pamilya Hill? Nanginginig ang buong katawan ni Manager Luther. Sa katunayan, ang kanyang pandiya ay nabasa ng sarili niyang ihi. Mali ako. President, alam kong mali ako. Si Manager Luther, na kumikilos ng napakataas at makapangyarihan sa nakalipas na sandali, ngayon ay nagmamakaawa sa kanyang mga tuhod. Kitang-kita ang mga ugat sa noo ni Donald. Huli na para humingi ng tawad ngayon. Mga tao, kunin mo itong bulag na aso at itapon sa labas ng pinto. Tinunggaban ng ilan sa mga bodyguard ni Donald si Manager Luther at dinala siya. Walang nakakalam kung ano ang nangyari sa kanya sa huli. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak. Dahil ang kapwa ay may ginawang kakilakilabot kay Tir, hindi siya pinabayaan ni Donald ng madali. Nagsimulang maglakad ng maingat si Donald papunta kay Tir bago yumuko sa kanya. I'm sorry, Kuya Tir. Ang tauhan ko na iyon ay pasensya na at nauwi sa inis mo. Itinaway ni Tir ang kamay niya. Ayos lang. Turuan mo na lang siya ng leksyon. Tsaka maging mas maingat sa pagkuha ng mga bagong empleyado. Siguraduhin mong maganda ang ugali nila. Oo. Salamat sa matalinong payo mo, Kuya Tir. Lumingon si Tir para tingnan si Lina. Noon, pawis na ang ginang sa gulat na naranasan. Halika dito. Kumaway si Tir sa kanya. Bahagyang nontog si Lina. Sir. Mister. How can I assist you? Masama ba ako? Bakit takot na takot ka sa akin? Walang magawa si Tir bago itinuro ang 13 vilya sa kalagitnaan ng bundok. I want all 13 of them. Mapupunta lahat sa iyo ang komisyon. Ibinuka ni Lina ang kanyang bibig. Hindi niya inaasahan na magiging seryoso si Tir. Higit sa lahat, siya ay natigilan na ang lahat ng komisyon ay mapupunta sa kanya. Marahil, hindi niya magagawang kumita ng ganito kalaking pera sa buong buhay niya ng pagtatrabaho. Bukod kay Lina, tila nabigla ang lahat ng iba pang tindera at mga customer. Hindi sila makapaniwala na nagpasya si Tir na bumili ng 13 vilya sa pinakamagandang rehiyon sa Lunar Mountain. Sa totoo lang, hindi man lang siya kumibo. Mas mayaman kaya siya. Maraming tindero ang nakatingin ngayon kay Lina na naiinggit. Nagsisi sila na hindi nila nilapitan si Tir kanina. Samantala, nakaramdam ng lamig si Donald sa kanyang bulugad. Nagsisimula na siyang magpanik sa loob. Gusto ni Tir ang lahat ng 13 vilya sa pinakamagandang rehiyon sa Lunar Mountain. Nang marinig ito ni Donald, parang dinudurog ang puso niya. Noong una, gusto niyang bigyan ng libre si Tir ng isa sa mga vilya na ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na gusto ni Tir ang lahat ng 13 vilya. Ang kabuuang halaga ng 13 vilya ay umabot sa $1 bilyong. Kahit na si Donald ang nagpasimula ng Villa Project sa Lunar Mountain, marami pang ibang investors bukod sa pamilya Lewis. Sa pagbabawas sa gastos at isang bahagi ng mga dibidendo, ang pamilya Lewis ay kumita lamang ng $300 milyong mula sa proyekto. Gayunpaman, kung kailangang ibigay ni Donald ang 13 vilya, nangangahulugan iyon na ang pamilyang Lewis ay mawawala ng $700 milyong at hindi kikita para sa kanilang sarili. Ito ay masyadong marami upang tiisin.
Gayunpaman, ngayong lubusan ng natalo ng pamilyang Lewis ang pamilyang Hill at ginawa ito bilang nangungunang kumpanya ng ari-arian sa Con City, kikita sila ng bilyon-bilyong dolyar sa mga darating na taon. Nang maisip ito ni Donald, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos ng lahat, si Tyr ang taong nagbigay sa pamilya Lewis kung ano ang mayroon ito ngayon. Mukhang hindi naman masyadong nagtatanong si Tyr kay Donald. Napatingin tuloy si Donald kay Lina na gulat pa rin. Anong ginagawa mo? Pilasan mo at ihanda mo na ang sales contract para kay Kuya Tyr. Noon lang bumalik sa katinoan si Lina at naglakad palayo para may handa ang kontrata. Gayunpaman, tinawag siya ni Tyr at iniabot sa kanya ang isang silver card. Gamitin mo itong card. Pinabayaran ko lahat ng cash. Boom! Nagulat ang mga tao sa paligid nila. Ito ang ibig sabihin ng pagiging ultra-rich na tao. Si Tyr ay nagbabayad ng buo para sa mga villa na nagkakahalaga ng 1 bilyon nang hindi man lang kumikibo. Parang bumibili ang lalaki ng mga pamilihan sa supermarket at hindi man lang gusto ang pagbabago. Siya ay mayaman. Marami sa mga may-ari ng negosyo na dumating para bumili ng mga villa ngayon ay nahiya sa kanilang sarili kung ihahambing sa kung gaano kay-omen si Tyr. May naisip agad si Donald. Kuya Tyr, huwag nating hayaang may pera sa pagitan natin. Paano tatanggapin ng pamilyang Lewis ang pera mo? Ibibigay namin sa iyo ng libre ang 13 villa. Napabuntong hininga na naman ang mga tao sa gulat. Nagsisimula na silang makaramdam ng pagkawala. Gaano kalakas ang mayamang tycoon na ito na gustong bigyan siya ng amo ng grupo ng ari-arian ng pamilya Lewis ng 13 villa. Gayunpaman, sumimangot si Tyr at nagsimulang magmukhang hindi masaya. Sabi ko, gagamitin ko ang card ko para bayaran ang buong halaga ng cash. Ito ba ay isang pagtanggi? Tinatanggihan ni Tyr ang alok ni Donald. Ang mga nagmamasid sa nangyari ay parang nasa roller coaster ride sila. Ang kanilang mga puso ay maaaring tumalon sa lalong madaling panahon mula sa kanilang mga dibdib dahil sa pananabik. Sa kabilang banda, labis na nadismaya si Donald sa naging tugon ni Tyr. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Drake Tucker noon. Nalaman ni Donald kay Drake na minsan ay gusto ni Jade Laurel na bigyan si Tyr ng kwintas na nagkakahalaga ng 80 milyong dolyar. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Tyr. Gayunpaman, hindi dahil hindi na-appreciate ni Tyr ang kanyang kilos. Sa halip, ito ay dahil walang sino man ang maaaring pilitin si Tyr na malagay sa isang posisyon ng pagkakautang maliban kung siya ay pumayag. Ang katotohanan na tinanggihan ni Tyr si Donald ay hindi magandang bagay para kay Donald dahil ang isang pabor mula kay Tyr ay nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyong dolyar. Gayunpaman, hindi lahat ay karapat-dapat na bigyan ng pabor ni Tyr. Nang pag-isipan ni Donald ang mga bagay-bagay, nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya dahil napalampas niya ang pagkakataong maging katulad ni Drake. Tinalampas niya ang pagkakataong maging tunay na subordinate ni Tyr Summers at magkaroon ng pagkakataong maging matagumpay. Kabanata 147. Isang pamilyang mahilig magpakitang tao. Matapos ang pagbabayad ng 1 bilyong dolyar, ang 13 villa sa pinakamagandang rehiyon ng Lunar Mountain ay pagmamayari na ngayon ng Tyr Summers. Hindi bumili ng ganito karaming villa si Tyr para lang magpakitang gilas. Sa halip, ito ay dahil nakaisip na ng plano si Tyr para sa mga susunod na taon. Hindi niya intensyon na manatili sa lahat ng mga villa na ito. Sa halip, magiging mga regalo sila sa iba. Kanino niya sila ibibigay? Natural, ibibigay niya ito sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Pagkatapos ng 3 araw, natapos na ni Lina ang lahat ng kinakailangang hakbang para sa handover. Kasabay nito, inayos niya ang mga tao na linisin ang bawat villa para makalipat si Tyr at ang kanyang pamilya anumang oras na gusto nila. With a big loop of villa keys in his hands, biglang naramdaman ni Tyr na para siyang landlord. Noong sumunod na Sabado, tinawagan ni Eliza Garner si Helen Cole sa 6:00 ng umaga upang paalalahanan si Helen tungkol sa kanyang housewarming party. Napangisi si Helen ng mapagtontong niyang sabik na ipakita sa kanya. Dahil sa pangyayaring ito, masama ang pakiramdam ni Helen sa buong umaga. Sa humigit kumulang 10:00 ng umaga, sumakay ang 5 sa isang kotse at naglakbay patungo sa isang villa sa Lunar Mountain. Pagdating pa lang nila sa main entrance, nakita nila ang isang babaeng kulot ang buhok at nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mamahaling damit na naghihintay sa kanila sa labas. Ang babaeng iyon ay si Eliza Garner. Hindi man lang makapaghintay ng ilang minuto na iyon ha.
I bet nagmamadali siyang magpakitang gila sa akin. Nang makita ni Helen si Elisa ay agad siyang nakaramdam ng inis. Nang medyo malapit na ang sasakyan ay lumapit sa kanila si Elisa. Oh, Helen, you are finally here. I came all the way here to pick you guys up. Itong sasakyan rented ba? Helen, bakit ka nagsayang ng pera? Kung wala kang sasakyan, pwede sabihin mo sa akin. Hihilingin ko sana kay Orion na sunduin kayo sa kanyang mamahaling sasakyan. Agad na nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Helen. Mula noong nakakahiyang insidente ng pagbili ng kotse, matagal nang nagsaliksik si Helen ng mga logo ng kotse. Sa makatuwid, alam na niya ngayon na ang mamahaling sasakyan ay nasa mas mataas na liga kumpara sa sasakyan nila. Kaya naman, hindi niya pinag-isipan ang paksa ng mga kotse. Kahit na sa kanya ang mid-class na sasakyan na ito, talo pa rin siya. Tawa ng tawa si Helen. Oh, Sister Garner, tingnan mo, napaka-welcome mo. Hindi lang iyon, sa totoo lang. Ang pangunahing punto ay nakatira kami sa isang lugar ng mga high-class na mga villa. Hindi lang sino man ang maaaring pumunta at umalis ayon sa gusto nila. Kung hindi ako lumabas upang sunduin ka, ano ang gagawin mo at hindi ka makapasok? Si Elisa ay walang kahihiyang nagpapakita. Napabuntong hininga si Helen habang pinipigilan ang pagnanasang sipin si Elisa sa paa. Samantala, nagpatuloy ang grupo ng mga tao sa pagpasok sa compound ng villa. Ang villa ng pamilya Wesley ay matatagpuan sa pinakalabas na rehiyon na nangangahulugang ito rin ang pinakamurang lugar. Ang buong villa ay malamang na nagkakahalaga ng mga $15 milyong na sapat na para ipakita ni Elisa kay Helen at sa kanyang pamilya. Kumpara sa bahay ni Helen, para itong palasyo dahil sa mga engranding dekorasyon sa loob ng villa. Bagamat sinabi ni Elisa na ito ay isang housewarming party, si Helen at ang kanyang pamilya lamang ang imbitado. Alam ng lahat kung ano ang intensyon ni Elisa. Sa oras na iyon, isang handaan ang handa sa dining hall. Ang asawa ni Elisa Garner, si Obron Wesley, Orion Wesley, at ang Caucasian na asawa ni Orion ay nakatayo sa tabi ng hapagkainan. Nang makaupo na ang lahat, agad na binuksan ni Obron ang isang bote ng red wine. Halika na. Magkapit-bahay lang tayo at matalik na magkaibigan. Pagkatapos ng maraming taon na hindi nagkita, kailangan nating uminom para sa nawawalang oras. Isa itong purong pulang alak na dinala ni Orion mula sa France. Balita ko galing ito Coleman Winery. Ang isang bote ay nagkakahalaga ng mahigit $3,000. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Elisa ang may balak magpakitang gila sa pamilya ni Helen. Ganoon din ang gustong gawin ni Obron. Actually, $3,000 is not considered expensive. Dad, may isa pa akong bote na nagkakahalaga ng $8,000. I'll bring that over for you to try next time. Pumalaklak si Orion bago niya ipaliwanag ang sarili. Tita Cole, huwag po sana kayong magkamali. Hindi ko po sinasadyang iwan ang bote ngayon. Gayunpaman, kailangan ng espesyal na pambukas ng bote para sa ganoong klase ng alak. Dahil wala ako nito sa bahay, umorder ako ng isa sa France, at bukas na lang ito darating. Galit na galit si Helen na hindi niya mahanap ang mga salitang sasabihin. Samantala, sinubukan ni Winifred na tulungan siya. Ayos lang. Wala naman talaga tayong malaking bagay para sa alak. Tumawa si Orion. To be honest, drinking is a way of life. Siyempre, ang marangyang buhay ay dapat ipare sa mamahaling red wine, huwag na nating pag-usapan ito. Baka hindi mo rin maintindihan. Tinuloy ni Orion ang pagbuhos sa bawat isa sa kanila ng isang baso ng alak. Pagkatapos ng matagal na hindi pagkikita, mag-toast tayo. Pagkatapos ng toast, ngumiti si Elisa kay Helen. Helen, naaalala ko si Orion dati na natatalo kay Winifred sa halos lahat ng bagay noong bata pa sila. Ngayon, ang aming Orion ay sa wakas ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Siya ay isang mahalagang manager sa isang malaking kumpanya sa France at kumita ng isang maliit na kapalaran. Ngayon, siya ay bumalik sa bansa upang magtatag ng isang kumpanya ng social media, gayunpaman, sa tingin ko ay malamang na kumikita sila ng halos $10 milyong sa isang taon. Kung gaano ito kaliit. Sinabi na sa akin ni Orion na magkakaroon kami ng mas malaki pagkatapos ng 2 taon kapag ang kumpanya ay mas matatag wala ang villa sa pinakamagandang posisyon kapag dumating ang oras. Nilipat tayo sa isa sa mga villa sa kalagitnaan ng bundok. Pakiramdam ni Elisa ay para siyang nasa itaas ng ulap nang magsalita siya.
Nagalit ito kay Helen kaya hindi niya mahanap ang mga salita para sagutin. Samantala, mabilis na idinagdag ni Orion na naubos na lahat ng mga vilya sa kalagitnaan ng Lunar Mountain. Narinig kong may bumili ng lahat ng mga ito noong nakaraang linggo. Talaga, nakakahiya. Gayunpaman, ayos lang. Taon-taon nilang pinapalawak ang township. I'm sure magkakaroon ng mas magandang lupain sa loob ng 2 taon, Orion said. Pagkatapos noon, ngumiti si Orion kay Winifred. Winifred, you used to be better than me at everything. I'm sure you are still much better than me now. Kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Not bad, cool na sagot ni Winifred. Nabalitaan ng nanay ko sa isang kapitbahay na may nangyari sa iyo ilang taon na ang nakakaraan at kasal ka na ngayon sa isang pulubi. Totoo ba iyon? Pwede bang totoo? Napuno bigla ng awkwardness ang kwarto. Bukod kay Winifred, parang parehong inis din si Tear Summers. Siguradong nalaman na ni Orion ang nakaraan ni Winifred at sinadya niyang buksan muli ang kanyang mga sugat ngayon. Orion Wesley, anong ibig mong sabihin? Galit na tanong ni Helen. Ang aking anak na babae ay nagpapatakbo din ng kanyang sariling kumpanya. Nagsimulang tumawa si Elisa. Talaga, may sariling kumpanya na ba si Winifred? Anong uri ng kumpanya ito? Malaki ba ito? May hahalin tulad ba ito sa kumpanya ni Orion? I'm sure hindi pwede. Kung malapit lang iyan, Helen, sa isang villa ka natutuloy ngayon. Sabi ni Elisa. Sabay tawa ni Orion. Tita Cole, matagal na tayong magkakilala. Walang dahilan para gumawa ng ganito para sa kapakanan ng reputasyon mo. Malabo kong narinig ang nangyari kay Winifred. Kung kailangan ng pamilya mo ng tulong, please let me. Alam kong gagawin ko ang lahat para matulungan ka, dagdag ni Orion. Habang nagsasalita siya, sumulyap si Orion kay Tear mula sa gilid ng kanyang mga mata. Naniniwala ako na ito siguro ang pulubi na pinakasalan mo, Winifred. Kabanata 148. Mr. Summers, nandito ka. Sa huli, ang laban ay dinala kay Tear Summers. Noong una, hindi man lang mapakali si Tear na makipag-ugnayan sa pamilya ng mga clown na ito. Gayunpaman, hindi alam ni Orion Wesley at ng kanyang pamilya kung kailan bubuoan ang linya. Actually, walang masama sa pagiging pulubi. Ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng will to improve. Kuya Summers, what do you work as? Tanong ni Orion. Bago pa makasagot si Tear ay nagsimulang magsalita si Elisa Garner. Anong trabaho ang posibleng gawin niya? Nabalitaan ko na tinatimad ka na sa bahay mula nang maging bahagi ka ng pamilya Winifred. Sa tingin ko ay tama ang sinabi ni Orion. Walang nakakatakot sa pagiging mahirap. Gayunpaman, dapat mayroon ka isang will to improve. Orion, may bakante ka pa ba sa kumpanya mo? Nagpout si Orion. Mom, my company does internet stuff. Only IT. Experts could work there. Ano ang gagawin ni Kuya Summers? Gayunpaman, kumukuha kami ng mga security guard. Bakit hindi ka maging security guard, Kuya Summers? Huwag kang mag-alala. Nanalo ako. Hindi kita inaapi. Paano ang $5,000 sa isang buwan? Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Helen ang paghampas niya sa hapagkainan. Orion Wesley at Elisa Garner, inimbitahan mo ba kami ngayon para bastyusin mo ang pamilya namin? $5,000 a month for being a security guard. Tinong iniinsulto? Tinabi ko na sa iyo na si Winifred ang nagpapatakbo ng sarili niyang kumpanya. There is working in ang kumpanya niya bilang vice president. Hindi niya kailangan ng trabaho. Napangiti si Elisa. Naku Helen, tingnan mo nga. Bakit ka ba naiinis? Kabaitan lang naman ang inaalok namin. Bakit kailangan mo pa kaming intindihin? Dahil si Winifred ang nagpapatakbo ng sarili niyang kumpanya, hindi na kami susubok na pumasok. Itinaas ni Elisa ang kanyang baso. Halika na, Winifred. Gusto ka sana ni tita mag-toast. Sana maging maganda ang takbo ng kumpanya mo at kumita ng malaki. Ilang taon na lang, makakabili ka na ng villa gaya ni Orion. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Tear. Auntie Garner, actually, nakabili na kami ng villa. Bukod kay Elisa at sa kanyang pamilya, parehong nabigla sina Helen at Winifred. Tear Summers, ano ang pinagtatawanan mo? Mahinang tanong ni Winifred. Noong una, gusto kong itago ito sa isang sorpresa hanggang sa kinabukasan. Gayunpaman, mukhang hindi ko na ito maaaring ilihim pa.
Tumayo si Tyr at ngumiti sa pamilya ni Elisa. Ang villa natin ay nasa township din ng Lunar Mountain. Tyr Summers, nagsisimula ng magpanik si Helen. Sit down and stop spelling nonsense. Kailan pa tayo nakabili ng villa dito? Mom, I came here last week to buy it for you. Why don't you come with me to check it? Tanong ni Tyr. Great. Let's go right now. Helen, see how nice your little Summers is to you. Si Elisa ay nagniningning. Pumili pa siya ng villa para surpresahin ka. Sa totoo lang, dito mismo sa township ng Lunar Mountain. Magkapit-bahay na naman tayo. Natural, hindi naniniwala si Elisa na binili ni Tyr si Helen ng villa. Siya ay dapat na gumawa ng lahat ng ito. Sa makatuwid, si Elisa ay sabik na maglaro kasama. Kapag nabunyag na ang katotohanan, ang nakakahiyang hitsura sa mukha ni Helen ay hindi mabibili ng salapi na panoorin. Kalimutan mo na yon. Medyo nainom na yata si Tyr Summers. Kahit bumili talaga siya ng villa, malamang under renovation pa rin. Kapag natapos na ang renovations, iimbitahan ka namin bilang bisita namin. Si Helen ay nagsisikap na ayusin ang mga bagay-bagay. Deep inside, galit na galit siya sa inasal ni Tyr. Siya ay karaniwang medyo maaasahan. Bakit bigla siyang naging ganito? Gaano kaya kaiya kung matuklasan ang kanilang kasinungalingan? Nakangiti pa rin si Elisa ng nakakaloko. Malinaw na nakonsensya si Helen sa paggawa nito. Para kay Elisa, parang clown si Helen ngayon. Gayunpaman, nagpatuloy si Tyr sa pagsasalita. Since Auntie Garner would like to have a look, how could we let her down? I wanted to check kung nalinis na ba ang villa. Bakit hindi tayo pumunta doon ngayon din? Nagulat ang lahat sa sinabi ni Tyr. Walang tigil si Winifred sa paghila sa shirt ni Tyr. Tyr Summers, seryoso ka ba? Wag mo nang palalain. Winifred, mukha ba akong nagbibiro sa'yo? Napangiti si Tyr habang nakatingin ng malalim sa mga mata ni Winifred. Sa sandaling iyon, natigilan si Winifred. Pumili ba talaga ng villa ang lalaking ito ng maaga? Batay sa kung gaano ka-Jose na unawaan ni Winifred si Tyr, talagang may nagawa siyang ganoon. Tyr Summers, seryoso ka ba? Tanong ni Winifred. Tara na tingnan natin ang bago nating tahanan. Matapos maglakad palabas ang grupo ng mga tao, sinimulan sila ni Tyr papunta sa direksyon ng villa. Sa kanilang pagpunta roon, sina Helen at Jacob ay parehong hindi mapakali. Hindi sila naniniwala na nakabili ng villa sa Lunar Mountain ang kanilang manugang ng maaga. Sa katunayan, handa si Helen na harapin ang musika. At the same time, nakaramdam siya ng matinding disappointment kay Tyr. Kahit na sina Elisa at Orion ay nagsabi ng ilang masamang bagay, sila ay may katuturan. Ang isang tao ay hindi dapat matakot sa kahirapan. Gayunpaman, dapat siyang magkaroon ng pagnanais na umunlad. Gayunpaman, ibang-iba ang ugali ni Tyr. Sa buong paglalakad, hindi tumitigil sina Elisa at Orion na magtanong kay Tyr tungkol sa villa. Kasama ang presyo nito, lokasyon, at kung binayaran niya ang buong halaga o kung binili niya ito sa pamamagitan ng installment plan. Sa pagtatapos ng araw, tumanggi silang maniwala na binili ni Tyr si Helen ng isang villa. Sa makatuwid, itinatanong nila ang mga tanong na ito para mapahiya si Tyr at ang kanyang pamilya. Hindi nagtagal, dumating ang grupo ng mga tao sa baywang ng bundok. Mahigit sa 100 mararangyang villa ang nakita. Ang bawat isa sa kanila ay tila isang palasyo. Kung ikukumpara sa mga villa na ito, ang tinitirhan ni Elisa ay ibang-iba ang antas. Hindi ba ito ang pinakamarangyang bahagi ng buong bayan ng Lunar Mountain? Little Summers, sinasabi mo bang nandito ang villa na binili mo? Nagkunwaring exaggerated si Elisa. Naku Helen, napaka-capable ng Little Summers mo. Pinili ka talaga niya ng villa dito. I bet one of this cost $100 million, right? Oh, Helen. Look at you. You managed to find yourself such a good ang swerte mo talaga. Namula ang mukha ni Helen. Nais niyang mailibing niya ang sarili sa isang butas noon. Nagsimulang tumawa si Orion. Mom, you must have misunderstood something. Di ba sinabi ko lang na lahat ng mga villa dito ay binili ng isang misteryosong tycoon noong nakaraang linggo? Paano kaya si Kuya Summers na bilhin ang lahat ng ito sa $1 bilyong? Galit na pinandilatan ni Elisa si Orion. Orion, huwag mong sabihin iyan. Paano kung si Little Summers ang misteryosong tycoon na sinasabi mo? Little Summers, ikaw ba talaga ang misteryosong tycoon?
Pilasan mo at buksan mo ang mga pinto. Ipakita sa amin kung ano ang hitsura ng isang villa na nagkakahalaga ng $100,000,000 sa loob. Pawis na si Helen. Saan hahanapin ni Tyr ang mga susi? Paano kayang bilhin ng isang pulubi na tulad niya ang pinakamagagarang villa sa kalahati ng bundok na may $1,000,000,000? Ate Garner, tingnan mo, sumikat na ang araw. At saka, hindi pa fully renovated ang mga villa. Huwag muna tayong pumasok sa loob. Once we move in after some time, we'll invite you over. How about that? Napangiti si Elisa. Helen, hindi mo ba alam na fully renovated na ang mga villa dito? Pwedeng lumipat ang mga residente kung kailan nila gusto. Dahil sobrang init sa labas, bakit hindi tayo pumasok at manatili sa hangin kwartong nakakondisyon? Mas malamig sa loob. Elisa would not cave in. Little Summers, bakit nakatayo ka pa dyan? Pilasan mo at buksan mo ang pinto. Forget about it. I think Little Summers were just joking with us. Orion already said that a tycoon bought all of these villas. How could it possibly be Little Summers? Pumito si Oberon pagkatapos niyang matapos ang kanyang pangungusap. Ayaw niyang gawing awkward ang mga bagay para sa dalawang pamilya. Gayunpaman, Little Summers, bilang iyong tiyuhin, dapat kitang payuhan. Kailangan mong manatiling down to earth bilang isang tao. Hindi sumagot si Tyr kay Oberon. Samantala, nagpatuloy sa pagsasalita si Elisa. Oo. Dapat matutunan mo yan kay Orion. Let's go. I'm sure hindi na tayo makakapag-tour sa loob. Umuwi na tayo at ituloy ang kwentuhan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang bumukas ang malalaking pinto ng villa. Lumabas si Lina Jolliard na suot ang uniforme ng kumpanya ng pamilya Lewis. Isang grupo ng mga empleyado ang sumunod sa kanya palabas. Nang makita niya si Tyr ay nagningning ang mga mata niya. Mr. Summers, nandito ka na. Kabanata 149. Bibigyan kita ng magandang tahanan. Biglang parang tumaas ang pressure ng hangin sa paligid pagkatapos tawagin ni Lina Jolliard ang pangalan ni Tyr Summers. Mr. Summers. Tinong Mr. Summers. Habang gulat na gulat pa rin ang lahat, nagjo-jogging na si Lina papunta kay Tyr habang malakas ang pag-click ng mga takong niya sa lupa. Pareho siyang magalang at nagpapasalamat. Mr. Summers, dinadala ko ang mga tao upang maglinis isang beses sa isang araw. Ano man ang paglipat mo, ito ay palaging nasa pinakamalinis na estado, sabi ni Lina. Napalingon ang lahat kay Tyr na nagtataka. Sa katunayan, ang mga miyembro ng pamilya ni Elisa ay nagyelo sa lugar. Salamat sa iyong pagsusumikap, bahagyang tumango si Tyr. Hindi naman. Masaya akong mapagsilbihan ka, Mr. Summers. Ulalas ni Lina. Umiti si Tyr bago binuhat si Blair Zia at hinawakan ang kamay ni Winifred Zia habang nagsimulang maglakad papasok ng villa. Dad, ito ba ang bago nating tahanan? Naguguluhang tanong ni Blair. Oo, gusto mo ba? Tanong ni Tyr. Oo, nagugustuhan ko, sagot ni Blair. Pagdating nilang tatlo sa pintuan, nakita nilang naka-freeze pa rin sa pwesto sina Helen Cole at Elisa Garner. Mom, what are you doing? Pilasan mo at pumasok ka. Auntie Garner, ikaw din. Ayaw mo bang pumasok sa air-conditioned room? Pumalaklak si Tyr. Kung ikukumpara sa villa ni Elisa sa paanan ng burol, ang villa na ito sa kalagitnaan ng bundok ay tila mas maluho. Ang laki lang nito ay 2 hanggang 3 beses ang laki ng mga villa sa ibaba. Sa katunayan, ang panloob na disenyo ng villa na ito ay ganap na nakabatay sa nangungunang mga impluensyang European. Ang lahat mula sa mga piraso ng sining sa dingding hanggang sa mga sopa sa sala ay pinakamaganda at pinakamarangyang kalidad. Dear Summers, binili mo ba talaga itong villa? Nauutol na sabi ni Helen. Samantala, hindi na nakaimik si Jacob sa gulat. Para naman kay Elisa at sa kanyang pamilya, lahat sila ay na-freeze sa pwesto. Paano ito naging posible? Tinabihan sila na si Tyr ay isang pulubi lamang. Paano niya kayang bumili ng ganoong klaseng villa na umabot sa 100 milyon? Ito ay dapat na peke. Sa sandaling iyon, umakyat na si Tyr at ang iba pa sa balcony sa ikalawang palapag ng villa. Mayroong iba't ibang uri ng mamahaling halaman na pinalamutian sa buong balkonahe. Mula rito, makikita nila ang buong Lunar Mountain at maging ang kalahati ng Con City. Sa katunayan, parang nasa paanan nila ang buong Con City. Dear Summers, kaya mo bang inupahan ang villa na ito para magpakita ng isang palabas tulad ng sasakyan na nirentahan mo?
Sa sandaling itanong ito ni Elisa, lahat ay tumingin kay Tyr ng kakaiba. Kahit na nakikita nila ito ng sarili nilang mga mata, si Elisa at ang iba ay tumangging maniwala na si Tyr, isang pulubi, ay kayang bumili ng villa sa kalagitnaan ng Lunar Mountain. Samantala, si Helen Cole at ang iba ay tumingin kay Tyr na kinakabahan. Gayunpaman, hindi sinagot ni Tyr si Elisa. Noon, inilagay na ni Lina ang isang set ng mga susi sa harap ni Tyr. Tumalikod si Tyr at binuhat si Blair ulit. Ito ang kanyang mahalagang anak na babae. Pagkatapos noon ay lumingon siya kay Winifred, Helen, at Jacob. Winifred, Dad, Mom. Ako, Tyr Summers, ay nagmula sa isang magulo na pamilya. Mula nang iwan ako ng aking biolohikal na ina, hindi ko na naranasan pang magmahal ng pamilya. Salamat sa inyong lahat sa hindi pagmumukha sa aking pagkatao bilang isang pulubi. Pinaramdam mo sa akin ang pagmamahal na maging bahagi ng isang pamilya dahil pinakitunguhan mo ako ng may ganoong tunay na kabaitan. Mangyaring payagan akong bigyan ka ng isang magandang lugar na matatawagan, bulalas ni Tyr habang pinindot niya ang isang button sa set ng mga susi. Pip. Sa ibaba nila, binuksan ang pangunahing gate ng pangalawang villa. Pip. Pinuksan ang pangunahing gate ng ikatlong villa. Pip. Pinuksan ang pangunahing gate ng ikaapat na villa. Pip. 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 Hindi nagtagal, sa kalagitnaan ng Lunar Mountain, lahat ng 13 mga pangunahing gate ng villa ay binuksan ni Tyr. Hindi mailarawan ng mga salita kung gaano nabigla sina Elisa at Helen. Nakalimutan na nina Helen at Jacob kung paano sila nakauwi. Sa kanilang pagbabalik, ang tanging naiisip nila ay kung paano na-unlock ni Tyr ang 13 villa sa kalahati ng Lunar Mountain ng sunod-sunod. Bukod dito, pawis na pawis si Elisa at ang kanyang pamilya habang namumutla ang kanilang mga mukha. Pagdating nila sa bahay, kinayla agad ni Winifred si Tyr sa kwarto. Hanggang ngayon, malakas pa rin ang tibok ng puso ni Winifred. Masyadong nakakabigla ang eksenang nangyari kanina. Nakakawalang isip nang maalala niya kung paano na-unlock ni Tyr ang lahat ng 13 sa mga villa sa pinakamagandang bahagi ng bayan ng Lunar Mountain. Tyr Summers, walang muwang ka na ba? Gustuhin mo mang ipahiya si Elisa Garner, hindi mo naman kailangang kumilos ng ganito, di ba? 13 high-class na villa iyon. Alam kong mayaman ka, pero hindi mo naman kailangan. Mag-aaksaya ng maraming pera. Pakiramdam ni Winifred ay parang nababaliw na siya. Nakakabaliw talaga sa isip niya ang ginawa ni Tyr. Samantala, nagkibit-balikat si Tyr na para bang hindi talaga bagay sa kanya. Mga villa lang yan. Halos $1 bilyong ang kabuoang halaga. Bakit kailangan mong mag-overwork? Tanong niya. Nanlaki ang mata ni Winifred. Sabi mo lang 1 bilyon na parang papel. Naisip niya. Sige, huwag ka masyadong magugulat. Nabayaran ko na. Hindi ko na talaga sila maibabalik ngayon, di ba? Tanong ni Tyr. Kunin mo na sila dad at mom para mag-impake. We'll find a suitable time to move in. As for the other villas, I will make separate arrangement, he added. Anong arrangements? Tanong ni Winifred. Hindi ko pa alam. Gayunpaman, hindi magtatagal at lahat ng mga villa sa Lunar Mountain ay inookupahan ng mga taong nagtatrabaho para sa akin, sagot ni Tyr. Nagulat si Winifred. Gayunpaman, hindi na niya ito ginugulo pa. Sa bagay, sariling pera naman ang ginagastos ni Tyr. At saka, alam na niya sa ngayon na hindi ordinaryong tao si Tyr. Ang kanyang mga iniisip at plano ay hindi maiintindihan ng isang babaeng tulad ni Winifred. Tinawagan ako ni Mikhail ngayon. Sinabi niya sa akin na magsisimula na ang Fashion Week sa Italy. Sabi ni Winifred. Okay. Kailan ka aalis? Sasama ako. Tumango si Tyr. Tumakalawa. Sagot ni Winifred. Kinabukasan, matapos ayusin ni Winifred ang lahat kasama si Mikhail sa telepono, nagbook siya ng 2 flight ticket papuntang Italy. Sa araw ng kanilang flight, sina Tyr at Winifred ay sabay na sumakay sa flight papuntang Milan. Ang Milan ay ang pinakamalaking lungsod ng fashion sa mundo. Ang hindi mabilang na mga fashion designer ay maaari lamang mangarap na maging bahagi ng Fashion Week ng Milan. Ang bawat taga-disenyo ay pinangarap na ipakita ang kanyang sariling mga likha sa malaking entablado upang makilala ito ng buong mundo. Si Winifred ay isa sa kanila na may parehong panaginip. Gayunpaman, ang kumpanya ni Winifred ay walang sariling tatak. Kahit na nangyari ito, hindi magiging kwalipikado ang Autumn Field na lumahok sa Fashion Week ng Milan sa napakaikling panahon. Sa makatuwid, umasa si Winifred sa isang company upang ipakita ang kanyang sariling mga likha sa linggo ng fashion.
Gayunpaman, ayos lang siya dito. Naniniwala si Winifred na isang araw ay madadala niya ang homegrown brand ng Autumn Field sa iba't ibang sikat na fashion week sa buong mundo. Sila ay magiging sikat sa buong mundo. Kabanata 150. Isang lumipad sa party. Dahil alas 10 ng umaga umalis sina Tia Summers at Winifred Zia, alas 10 na ng gabi nang makarating sila sa Milan. Napakataas ng tingin ni Mikhail kay Winifred bilang business partner niya. At the same time, mas nirerespeto niya si Tia. Kaya naman, nang dumating sina Tia at Winifred, nandoon si Mikhail para personal silang I welcome. Dear Miss Winifred Zia and Mr. Tia Summers. Welcome na te Italy. I'm sure it has been a tearing journey, bulalas ni Mikhail bago niyakap ng mahigpit si Winifred at mapusok na nakipagkamay kay Tia. Pagkatapos maghapunan ni Mikhail at Tia ay agad na pumunta sina Tia Summers at Winifred sa hotel. Nagpabook na si Mikhail para makapagpahinga sila dahil sa siksikan ng schedule. Kinabukasan, dinala ni Mikhail ang dalawa sa opisina at pabrika ng isang sikat na company para mamasyal. Kasabay nito, ang set ng mga damit na Autumn Field na idinisenyo ni Winifred ay nasa huling yugto din ng paggawa ng pabrika ng company. Kumpiyansa sila na tatayo ang Autumn Field sa Fashion Week. Bandang hapon, ipinalam ni Mikhail kay Winifred na may cocktail party dito sa gabi. Ang cocktail party ay inorganisa ng Milan's Designers Association sa tulong ng ilang maimpluwensyang pamilya sa bansa. Sa oras na iyon, marami sa mga pinuno ng mga sikat na tatak ng damit at mga kilalang fashion designer ang lahat ay naruroon. Maaaring gamitin ni Winifred ang pagkakataong ito para makipagpalitan ng ideya at makilala ang ilan sa mga eksperto sa industriyang ito. Ito ay magiging kapakipakinabang para sa parehong Winifred ng personal at para sa Autumn Field sa landas nito upang magdebo sa entablado ng mundo. Natural, hindi tinanggihan ni Winifred ang pagkakataon. Gayunpaman, dahil sa mga espesyal na paghihigpit, si Mikhail ay maaari lamang magdala ng isang bisita sa cocktail party. Kaya naman, si Winifred lang ang kaya niyang isama. Hindi makakasali si Tia. Gayunpaman, tila hindi naabala si Tia dito. Kung tutuusin, hindi naman talaga siya interesado sa mga ganitong kaganapan. At saka, nakaramdam siya ng ganap na ligtas dahil sasamahan ni Winifred si Mikhail. Alas 6 ng gabi, nagsuot ng magandang gown si Winifred bago tumungo sa cocktail party ni Mikhail. Napakaganda. Ulalas ni Winifred pagkapasok nila sa venue ng party. Natulala si Winifred sa magaganda at magagarang dekorasyon sa venue. Sa katunayan, ganito dapat ang hitsura ng lungsod ng fashion. Kahit na ang isang cocktail party ay pinalamutian ng dagdag na atensyon sa detalye. Marami ng bisita ang dumating sa cocktail party. Bawat isa sa kanila ay maganda ang pananamit. Maging ang paraan ng kanilang paggalaw at pagsasalita ay sumasalamin sa mga katangian ng maharlika at kakisigan. Ang isang aura ng kakisigan ay hindi isang bagay na maaaring gayahin. Ang lahat sa kwarto ay kumakatawan sa mga luxury brand sa buong mundo at ang ilan sa kanila ay mga ekspertong designer sa industriya. Sa katunayan, marami pa nga silang nakita ni Winifred sa mga magazine man o sa telebisyon. Miss Zia, hindi mo kailangang kabahan. Relax. You can interact with the other guests here as you see fit. Kung may gusto kang makilala, pwede mong sabihin sa akin, sabi ni Mikhail. Okay. I understand. Thank you, Mr. Mikhail. Nagpasalamat si Winifred. Don't mention it. We are friends. If you want to relax a little, you can head over to the dancing area. Humanap ka ng makakasayaw at magpapakawala, dagdag ni Mikhail. Tumanggo si Winifred at ngumiti. Sa mga sumunod na minuto, dinala ni Mikhail si Winifred at ipinakilala siya sa ilang ekspertong designer. Lahat sila ay may disenteng pag-uusap. Miss Zia, there is a friend of mine over there. I have to spend a few minutes alone to see him, ani Mikhail. Alright, Mr. Mikhail. Please go ahead. I'll have to look around on my own, sagot ni Winifred. Okay. I'll be back very soon, sabi ni Mikhail. Pagkaalis ni Mikhail, hawak ni Winifred ang isang baso ng red wine sa kanyang kamay habang siya ay nakaupo sa isang intricately designed na upuan. Nakangiti siya habang nakatingin sa paligid. Sa sandaling iyon, tumingin ang dalawang lalaki sa direksyon ni Winifred mula sa kabilang bahagi ng silid. Mr. Hubert, ang babaeng iyon doon ay mukhang isang taga-Celestial Empire. Mukhang napaka-exotic, sabi ng isang nasa edad na 30.
Nakatoksido siya, blonde ang buhok at berdeng mata. Para siyang kaakit-akit na lalaki. Ang kanyang pangalan ay Kennedy Rossi at hindi siya isang ordinaryong background. Mayroong 6 na maimpluwensyang pamilya sa Milan. Sila ay sama-samang kilala bilang ang pinakamayamang pamilya ng mga tycoon sa Milan. Kasabay nito, lahat ng 6 na pamilya ay napakalakas sa buong Italia. Samantala, si Kennedy Rossi ang pinuno ng kanyang henerasyon ng pamilyang Rossi, isa sa 6 na pinakakilalang pamilya. Kasabay nito, siya rin ang pinakabatang pinuno ng pamilya sa 6 na pinakakilalang pamilya ng Milan. Habang siya ay mahusay sa halos lahat ng bagay na maiisip, ang tanging pagkukulang niya ay ang pagiging pervert. Mr. Rossi, interesado ka ba sa kanya? Gusto mo bang subukan ko ang tubig para sa iyo? Isang oriental tanong ng lalaking nakatingin. Ang kanyang pangalan ay Harris Hubert. Siya ay isang Italiano incheck na ngayon ay naninirahan sa Milan. Sa katunayan, ang kanyang apelyido ay naging sikat na pangalan dito. Dahil empleyado ni Kennedy si Harris, tinulungan niya si Kennedy na masuot ang pantalon ng ilang Asian women. Oo naman. Ang aking pagkaunawa sa wika ng Celestial Empire ay hindi kahanga-hanga. Salamat sa tulong, Mr. Hubert, sabi ni Kennedy. Don't worry, Mr. Rossi. Bahala na kayo. Nagsimulang lumapit si Harris kay Winifred na may ngiti sa labi at isang baso ng red wine sa kamay. Miss, pwede ko bang itanong kung taga Celestial Empire ka? Tanong ni Harris. Sandaling natigilan si Winifred. Para kay Winifred, ang pakikipagkita sa isang tao mula sa parehong bansa ay talagang isang bagay na karapat-dapat na maging masaya. Oo, nice to meet you. Taga Celestial Empire ka rin ba? Tanong ni Winifred. Yeah, what a coincidence. My name is Harris Hubert. May I have a drink with you? Tanong ni Harris. Nice to meet you, Mr. Hubert. My name is Winifred Zia, sagot ni Winifred. Pagkatapos nito, nagklink sila ng baso sa isa't isa. Gayunpaman, dahil hindi masyadong makainom si Winifred, humigop lang siya ng kaunti sa kanyang baso. Pagkatapos ng mga pagpapakilala, nagsimulang magsalita si Harris ng diretso. Miss Zia, I have a friend who would like to dance with you. Would that be alright? Tanong niya. Biglang naramdaman ni Winifred na may mali dito. Nang tatanggihan na niya ito, naglalakad na si Kennedy. Nice to meet you, pretty lady from the East, bati nito sa kanya na may mahinang pagkakaayos ng pangungusap. I've attracted to you since the moment I saw you. May I invite you to dance by the pool? Idinagdag niya. Pagamat mukhang gentleman si Kennedy at matangkad din at gwapo, naglabas siya ng predator's vibe. Marahil, dahil sa inasal niya na parang babero. Agad namang binantayan si Winifred. I'm sorry, mister. Hindi ako marunong sumayaw, she said. Okay lang po, Miss Zia. Pwede po kayong turuan ni Mr. Rossi. He is very sincere. Umalaklak si Harris. Gayunpaman, si Winifred ay patuloy na umiling ng magalang. Noon, naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Kennedy. Samantala, medyo lumalim ang boses ni Harris. Miss Zia, ito ay isang magandang pagkakataon para umangat ka sa mga ranggo. Bakit hindi mo pag-isipan ito? Huwag palampasin ang isang magandang pagkakataon. Tinabi niya.